Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. At again, by the way, sino po naniniwala kung meron mang isa sa mga pinakamahalagang yugto sa ating buhay, lalo na doon sa mga nagnanais na pumasok sa pag-aasawa, ay yung mapaghandaan ito ng husto. Totoo po ba? May mga tao na pumapasok sa kanilang pag-aasawa, may mga tao na pumapasok doon sa ganitong klase ng relasyon, hindi dahil motivated ng kahandaan, kung hindi motivated ng emotion. Totoo ba yan? May pumasok sa pag-aasawa, hindi dahil handa sila, kundi dahil motivated sila nung kanilang emotion. Alam niyo po, may mga tao pumasok sa kanilang pag-aasawa na parang pumasok lang sa loob ng isang sinihan na pagkat nung hindi magustuhan yung palabas, lumabas na uli. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Napaka-fragile ng isang relasyon, ng isang marriage na hindi napaghandaan. Totoo ba yan? Napakadali niyang masira kapag hindi siya napaghandaan. Tandaan niyo po, ang pinaghahandaan sa pag-aasawa, hindi yung araw lang nung kasal. Alam niyo po, isang araw lang yun eh. Kaya nga, doon po sa aking mga kinakaunsil na mag-aasawa, papasok sa ganitong relasyon, lagi kong pinapaalala sa kanila na kung maaari, higit pa dito sa paghahanda na ginagawa nila sa kanilang araw ng kasal, yung mas mahabang panahon ng kanilang pagsasama ang dapat mapaghandaan. And at the same time, alam niyo po, yung kasing, bagamat mahalaga din naman yung araw ng kasal, pero ito naman ay isang araw lang na pagkatapos nun, haharap kayo doon sa mas mahalagang yugto ng pagsasama. Kaya nga dapat, mas pinaghahandaan yung mas mga mahalagang bagay sa pagsasama. At hayaan po natin doon sa mga magulang, hayaan natin sila doon sa pagpapasya, doon pa lang sa araw ng kanilang kasal. Hayaan natin yung mga anak na sila yung mamili ng gusto nilang makasama doon sa araw ng kasal natin. Simply because, hindi naman ikaw yung ikakasal. Totoo mo ba yan? Doon sa mga magulang, dapat binibigay natin yung pagpapasya sa mga anak kung sino lang yung gusto nilang makasama, kung sino lang yung gusto nilang kuhaning ninong, ninang, bahala sila. Ang problema kasi, meron tayong nakagawi ang kultura bilang mga Pilipino na yung mga magulang ang nagpapasya maging doon sa mga bagay na yon pagdating sa kanilang pag-aasawa ng mga anak. Alam niyo po, nagbabago ang panahon. Nagbabago ang pangangailangan. Nagbabago maging yung pagtanaw ng maraming mga anak pagdating sa ganitong bagay. Alam niyo po, since hindi naman ikaw bilang magulang yung ikakasal, hindi na ikaw dapat ang namimili kung sino yung gustong dapat pumunta doon sa araw ng kasal ng iyong anak. Hindi na ikaw dapat ang namimili sa kung sino yung mga pipiliing ninong at ninang, kung ano yung mga pagkain. Hayaan natin yon sa mga anak. At the same time, lagi ko pong pinapaalala doon sa mga kinakaunsil ko na kung maaari, ay piliin lang talaga yung mga taong pinakamalapit sa buhay nila. Yung mga taong hindi lang nila nakasama doon sa araw na yon, kundi before nung araw na yon ay nakasama na nila at naging malapit na sa kanila. Alam niyo po, again, mas maraming bagay ang dapat pinaghahandaan pagdating sa pag-aasawa. Hindi lang yung araw nung kasal. Gaya po nung aking nabanggit kanina, may mga tao kasing pumasok sa pag-aasawa hindi dahil motivated ng kahandaan, kundi dahil motivated ng emotion. At alam niyo po, ano pinapakita nito? Mas madaling masira ang isang relasyon na hindi handa emotionally, psychologically, and financially. Mas madaling masira ang pagsasama na hindi napaghandaan yung mga aspeto na yon ng kanilang buhay. Alam niyo po, sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat handa ang isang tao
bago pumasok sa pag-aasawa o sa buhay may asawa. By the way, this message ay hindi lamang po para doon sa mga papasok sa mag-asawa, maging doon sa mga mag-asawa na rin. Para mas maunawaan natin ano yung mga bagay na dapat pinapahalagahan ko bilang isang asawa at bilang isang tao na papasok sa pag-aasawa. Alam niyo po, mayroong ilang mga negative effects yung kawalan ng kahandaan sa pag-aasawa. Una, it will increase marital dissatisfaction. Totoo po ba? Pag pumasok sa pag-aasawa ng walang kahandaan, sa halip mapuno ng saya ang pagsasama, mapupuno ng lungkot ang pagsasama. Totoo ba? May mga tahanan hindi masaya. May mga relasyon hindi masaya. At dahil doon, sa halip na mapuno ng kasiyahan, kagalakan, yung loob ng tahanan, lungkot ang pumupuno sa loob ng pagsasama. Why? Una, when you enter to a journey of marriage life, you have to shift your focus from I, ibig sabihin, individual mindset, to we, team mindset. Alam niyo po, pag hindi natutong tanggapin ng isang tao na pumasok sa pag-aasawa na ang buhay ay hindi na tungkol sa iyo at sa magiging, kundi tungkol na sa inyong dalawa ng asawa mo at ng inyong magiging anak, mapupuno kayo ng lungkot. Dapat, bago ka palang pumasok doon, or kahit na ikaw ay nakapasok na, doon po sa mga papasok sa pag-aasawa at doon sa mga may asawa na sa ngayon, dapat malinaw sa iyo na pag nandito ka na sa status na ito, ang buhay ay hindi na tungkol sa iyo. Ang buhay ay tungkol sa inyo na ng inyong asawa at ng inyong mga magiging anak. Yung mga plano mo before na ang dati, ang focus ay puro ikaw, pagdating mo dito sa stage na to ng buhay mo, hindi na para sa iyo lang yung mga plano mo. Yung mga priorities mo before na ang focus ay puro ikaw, pagdating mo sa stage na ito, hindi na dapat puro sa iyo lang. Yung mga pangarap mo before na ang dati, ang focus ay ang sarili mo, pag nag-asawa ka na, dapat nag-iiba na yung focus mo. Hindi na laging para sa iyo, kung hindi para na doon kasama ang asawa mo at yung mga magiging anak mo. Alam niyo po, maging yung paggastos mo before, tandaan niyo po na dati ang focus ay para sa sarili mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo. Pag may asawa ka na, mag-iiba na dapat ang focus mo. So dun sa mga magulang, huwag pong sasama ang loob pag nag-iiba na ang focus ng anak na may asawa. Kasi iyon naman talaga ang biblical standard, biblical perspective pag ang isang tao ay nag-asawa na. So, hayaan na lang na kusang magbigay yung mga anak. Hayaan na matutunang i-priority yung pinasok na bagong pamilya ng iyong anak. At doon naman sa mga anak, hindi rin naman dapat na kung may asawa ka na, ay lisensya na, nakalimutan mo na, buong buo yung mga magulang mo. Hindi naman ganon. Ang ibig sabihin lang nito, dapat alam mo lang yung priority mo sa buhay. Dapat malinaw sa iyo yung priority mo sa buhay. Kasi, ang mabuting anak din naman, ay hindi nakakalimot sa mga magulang. So dapat alam mo kung ano yung priority mo at alam mo rin kung ano yung dapat na bigyang pagpapahalaga pa sa buhay mo. Kaya nga sinasabi dito sa ating pong reference verse, therefore, sa Genesis chapter 2 verse 24, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging iisa.
Ano tinuturo nito? Hindi lang to literal na pag-alis sa tahanan ng iyong mga magulang, hindi lang ito pag-alis sa structure ng kanilang leadership, but more than that, pag-alis ito doon sa dating focus ng buhay mo, pag-alis ito doon sa dating mga plano ng buhay mo, pag-alis ito doon sa dating mga priorities ng buhay mo, pag-alis ito doon sa mga dating pangarap ng buhay mo, at pag-alis ito doon sa dating paraan ng paggastos mo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Ang hindi pag-alis dito, tandaan niyo po, ay isang malalim na muka ng pagiging makasarili. Yung may pinasok ka ng relasyon, pumasok ka na sa pag-aasawa, pero yung paraan ng paggastos mo, puro sa sarili mo pa rin. Totoo ba may mga taong gano'n na nag-asawa na, pero yung pera niya, nakapokus pa rin lagi sa kanya. Alam niyo po, makasarili ka kung may asawa ka na, may anak ka na, pero sarili mo pa rin lagi ang iniisip mo. Makasarili ka kung may asawa ka na, may anak ka na, puro kasiyahan mo pa rin ang inuuna mo. At makasarili ka kung may asawa ka na, may anak ka na, puro sarili pa rin yung pinagkakagastusan mo. Ito po ang totoo. Wala namang asawa ang sasaya sa ganitong klase ng setup ng relasyon. Totoo mo ba yan? Na yung napili mong asawa, yung napili mong tao, hindi kayang unahin yung pamilya niya. Wala pong sasayang asawa sa ganong klase ng setup. At walang anak ang sasaya sa magulang na makasarili. Ikalawa, when you enter to a journey of marriage life, you have to shift from who will decide to I will decide. Tandaan niyo po, pag nag-asawa ka na, hindi mo na pwedeng iasa sa iba ang desisyon sa buhay mo. Sino po naniniwala? Pag nag-asawa ka na, hindi mo na pwedeng iasa sa magulang mo yung mga desisyon mo sa buhay mo at doon sa binuo mong pamilya. Why? You cannot set a healthy boundaries within your relationship if you do not know how to decide for your marriage. Hindi ka pwedeng makapag-set ng isang healthy boundaries sa buhay mo nang hindi mo alam kung paano mag-decide sa iyong marriage. Pansinin nyo, sino yung madalas na nahihiwalay sa asawa? Yung mga taong hindi alam magdesisyon sa buhay niya. Yung mga taong nadidiktahan ng magulang, yung mga taong nadidiktahan ng mga barkada, yung mga taong nadidiktahan ng mga tao sa paligid niya. Alam niyo po, ayan, dapat pag ikaw ay nag-asawa na, alam mo kung paano mag-set ng tamang boundaries, lalo na pagdating sa pagdidesisyon para sa pamilya mo. Hindi pa pwedeng ibang tao magdidesisyon para sa'yo. Hindi pa pwedeng ibang tao ang magdidesisyon para sa asawa mo. Hindi rin ibang tao ang pwedeng magdesisyon para sa mga anak mo. Alam niyo po, ang mahusay, by the way, sino naniniwala, ang mahusay na pagdidesisyon para sa sariling pamilya, paglalagay mo ito ng mabuti at maayos na boundaries para sa pamilya mo. Kaya nga dapat, laging maging malinaw sa mga magulang, pag ang anak may asawa na, hanggang payo na lang talaga ang magagawa mo. Pero yung desisyon, sa kanila na yon. So huwag magagalit, huwag sasama ang loob kapag ka ikaw ay nagpayo, pero ang desisyon ng anak mo, hindi ayon doon sa pinayo mo. Alam niyo po, hindi pwede yung anak mo may asawa na, ikaw pa rin yung magdidesisyon sa buhay nila. Doon po sa mga magulang na naririto, hindi pwedeng may asawa na yung anak mo, ikaw pa rin yung magdidesisyon sa buhay nila. Hindi pwedeng may asawa na yung anak mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa pera niya.
Hindi pwedeng may asawa na yung anak mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung saan siya titira. Alam niyo po, sa mga anak naman, tayuan mo ng tama yung papasukin mong relasyon. Para hindi ka mawala ng boses sa relasyon mo, sa marriage mo. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, pag hindi mo natayuan ng tama ang obligasyon mo sa iyong asawa, nawawalan ka ng boses sa inyong relasyong mag-asawa. Pag hindi mo natayuan ng tama ang obligasyon mo sa iyong mga anak, tandaan mo, mawawalan ka ng boses sa buhay ng mga anak mo. Totoo po ba? Parang ang hirap magsalita ng may authority sa isang anak na hindi mo naman tinatayuan yung obligasyon mo. Totoo po ba yan? Ni hindi mo nga pinakakain, ni hindi mo nga pinag-aaral, ni hindi mo dinadamitan, tapos hihingi ka ng authority sa kanyang buhay. No. Hindi ganon ang pagiging magulang. Kung gusto mo ng tamang authority para sa mga anak mo, dapat tinatayuan mo yung obligasyon sa iyong mga anak. Tinatayuan mo yung responsibilidad mo sa iyong mga anak. The same concept sa iyong asawa. Hindi pwedeng hihingi ka ng authority sa asawa mo, pero yung obligasyon mo sa iyong pamilya, hindi mo tinatayuan. Mawawalan ka ng authority sa iyong pamilya na hindi mo tinatayuan ang iyong responsibility. Ganon ka-importante na alam mong tayuan yung responsibility mo sa iyong pamilya para hindi ka mawalan ng boses sa loob ng iyong pamilya. So another thing, negative effect or effects, pagka ang isang tao hindi napaghandaan ng tama ang kanyang pagpasok sa relasyon or even kung nandoon na siya sa relasyon na yon, it will increase marital conflict. Sino po naniniwala? Ang daming gulo na papasukin or magiging bunga ng hindi pinaghandaang pag-aasawa. Totoo po ba yun? Ang daming pwedeng maging gulo ang ibunga pag hindi na paghandaan ang pag-aasawa. Now, ang tanong, ano ba madalas na uugatan? Ano ba yung madalas na pinanggagalingan ng mga marital conflict? Una, fear of losing autonomy of singleness. Totoo ba, may mga taong hindi pa pala awat sa pagkabinata, hindi pa pala awat sa pagkadalaga, pumasok na sa buhay may asawa. Napansin niyo yun? May mga tao, hindi pa pala kayang iwan ang buhay single, pumasok na sa buhay may asawa. Ang resulta, pinipilit pagsabayin ang buhay may asawa at buhay single. At dahil doon, nahahati ang maraming bagay sa buhay niya. Na i-compromise ang panahon na dapat ay para sa pamilya na, pero dahil hindi pa awat sa pagiging single, nahahati ang panahon. Na i-compromise yung pera na dapat ay para sa pamilya na, pero dahil hindi pa awat, nahahati ang pera para doon sa pamilya niya at doon sa kanyang pagiging kagustuhang manatiling single. And at the same time, maging yung mga plano sa buhay ay naiko-compromise. So, tandaan nyo po, walang masama na magbuhay binata o magbuhay dalaga kung ikaw naman ay dalaga at binata pa. Masama lang na magbuhay binata ka pa kung may asawa ka na. Masama lang na magbuhay dalaga ka pa, may asawa ka na. Pero kung ikaw ay pumasok na again sa buhay may asawa, you have to live independent, single mindset and lifestyle. Pag pumasok ka na doon sa aspeto na yon, sa status na yon ng buhay mo, dapat iwan mo na yon. Yung independent and single mindset. Hindi ka na single. Hindi ka na nag-iisa.
May tao ka ng kasama sa buhay na dapat habang nabubuhay kayo, kasama sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasama sa pangarap mo, kasama sa paggastos mo, kasama sa panahon ng buhay mo. Alam niyo po, kailangan mong iwan yung bagay na yon sa buhay mo and transit to a long-term required commitment. So, iiwan mo yon, yung singleness, yung mindset ng pagiging single, yung lifestyle ng pagiging single, at magta-transit ka doon sa isang commitment, long time o long-term commitment. Ikalawa, ano resulta pa? Ano pinanggagalingan pa ng mga marital conflict? The class of parenting style and discipline. Totoo ba, pag pumasok ng hindi handa sa pag-aasawa, maging yung paraan ng pagpapalaki sa mga anak, nagiging issue sa loob ng pamilya. Napansin niyo yan? Pag pumasok ng hindi handa sa pag-aasawa, maging yung paraan ng pagdidisiplina sa mga anak, pwedeng pagsimulan ng conflict. Yung nanay gustong sanayin sa gawaing bahay yung mga anak, pero yung tatay gustong palakihin sa disiplina ang anak, yung nanay gusto ng diplomasyang paraan. Pag tinignan mo, parehas naman na may punto. Totoo ba yan? Yung nanay gusto niya lumaki ng may alam sa buhay yung anak, yung tatay gusto niya na ma-enjoy lang ng mga bata yung panahon ng pagiging bata, yung nanay gusto palakihin sa diplomasyang paraan, yung tatay gustong palakihin o yung tatay gustong palakihin doon sa istriktong pamamaraan yung mga anak. Again, pag tiningnan mo, parehas na merong punto. Pero ang totoong sukatan para sa tamang pagpapalaki, para sa tamang pagdidisiplina sa mga anak, tandaan nyo po, hindi naman yung point ni tatay, hindi naman yung point ni nanay, kundi yung point ng Diyos when it comes to parenting style and discipline. Dapat laging iyon ang tinitingnan natin para hindi kayo nagka-class, hindi kayo nagbabanggaan kung sino ba yung tama, yung paraan ng nanay, yung paraan ng tatay, laging sasalaminin sa paraan ng Diyos. Ano ibig sabihin ito? Tandaan nyo po, yung bang parenting style mo, katanggap-tanggap ba sa Diyos? Yung bang pagdidisiplina mo bilang magulang, katanggap-tanggap ba sa Diyos? Kalugod-lugod ba sa Diyos? Does it bring glory to the Lord? So, pag katanggap-tanggap siya sa Diyos, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, dapat iyon ang pinupus ng mag-asawa. Hindi yung punto mo, hindi yung punto niya, o hindi yung punto ng Diyos. Yung panuntunan ng Diyos. Ikatlo, na negative effect or effects ng hindi na paghanda ang pag-aasawa, it will increase marital unmet expectation. Totoo ba, may mga pumasok ng hindi handa sa pag-aasawa, pag hindi handa, mas malamang kesa hindi, maraming mga expectation ang hindi mangyayari. What does it mean? Una, lack of readiness to marriage will set lot of unrealistic expectation. Dahil hindi nga handa sa pinasok na relasyon, hindi na handa sa mga, hindi rin handa doon sa mga daratnan sa kanyang relasyon. Pag hindi ka handa sa pinasok mong relasyon, tandaan mo, tiyak, hindi ka rin handa sa daratnan mo sa relasyon mo. Dahil hindi nga handa sa pinasok na relasyon, hindi rin handa dun sa mga ma-experience sa loob ng relasyon. At dahil hindi nga handa sa pinasok na relasyon, hindi rin handa sa mga sakit na pwedeng tanggapin sa loob ng relasyon. What does it mean? Kung inaakala mo na ang buhay may asawa na pinasok mo ay isang endless romantic story, nagkakamali ka.
Kung inaakala mo na ang buhay may asawa na pinasok mo, agad-agad babago sa taong pinili mo, nagkakamali ka rin. At kung inaakala mo na ang buhay may asawa na pinasok mo ay puro kwento ng kasaganaan, nagkakamali ka rin. Dahil isang araw, yung dating hindi mo ginagawang pangungutang, paglapit sa ibang tao, pag nagsama kayo, gagawin mo para sa pamilya mo. Isang araw, yung akala mo, mababago mong asawa mo, pag nagsama kayo, pwedeng nagkaanak na kayo, nagkaapo na kayo, hindi pa nagbabago. Isang araw, yung batuhan nyo ng mga sweet messages, pwedeng mapalitan ng batuhan ng mga plato, ng mga pinggan, ng masasakit na salita. Nangyayari ba yon sa maraming mga relasyon? Yung dati ang saya-saya nyo, ang saya-saya ng mga messages na binibigay nyo, pero dumating yung point, iba na yung binabato mo sa kanya. At isang araw, tandaan nyo po, kung ang team song nyo, You and Me Against the World, one day, pwedeng, please release me. Totoo ba? May mga tao na iyon na yung hiling nila doon sa taong akala nila habang buhay nang magpapasaya sa kanila. Pero dumating doon sa point na ang hiling na lang niya, pakawalan mo na ako. Alam niyo po, kalawa, lack of readiness to marriage will set lot of disappointment and resentment rather than harmony. Totoo ba ang kawalan ng kahandaan sa pinasok na relasyon, pwedeng magresulta sa pagkadismaya. Pwedeng magresulta sa sama ng loob. Pwedeng magresulta sa pagsisisi. Alam niyo po, kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na season o phase doon sa pagsasama sa buhay ng isang tao, yung nakulong ka sa isang relasyon, nasising-sisi ka bakit pinasok mo. Relasyong ibang-iba doon sa expectation mo ang reality. Relasyong ibang-iba sa mga plano mo ang kinakalabasan. At relasyong ibang-iba sa mga pinapangarap mo ang kinahantungan. Alam niyo po, kung meron man, again, isa sa mga pinakamalungkot na season sa buhay ng isang tao, yung nandong ka sa point ng buhay mo na pinagsisisihan mo yung pinasok mong relasyon. Kasi nga, ibang-iba doon sa reality, yung mga naging ibang-iba doon sa mga expectation mo, yung naging reality. Ibang-iba doon sa mga pinangarap mo, ang naging resulta at mga kinahantungan. So, ang tanong dito, ano ba yung mga dapat maunawaan ng mga taong dapat pumasok sa pag-aasawa? So, alam niyo po, ano ba yung mga dapat maunawaan ng isang taong papasok sa buhay may asawa o kahit anong mga may asawa na, nakapasok na dito sa buhay na ito? Alam niyo po, unang-una, before you enter to a family life, you have to understand that affections or love will dies when respect dies. Sino po naniniwala? Pag nawala ang respeto sa isang relasyon, kasabay no, nawawala ang pagmamahal. Totoo po ba yan? Sino rito? Gustong-gusto niya na nire-respeto siya. At namamahal niya yung mga taong may respeto sa kanya. Alam niyo po, ang hirap mahalin nung taong walang respeto sa iyo. Totoo ba yan? Ang hirap mahalin nung taong lagi ka na lang minamaliit, lagi ka na lang minumura, lagi ka na lang pinapahiya. Mahirap magmahal ng taong walang respeto sa iyo.
Kaya nga dapat malinaw doon sa mga papasok sa pag-aasawa, malinaw doon sa mga may asawa na pag nawala ang respeto, kasabay no, nawawala din ang pagmamahal. Alam niyo po, again, pagka dinidisrespect mo ang isang tao, hindi mananatili na buhay ang pagmamahal sa puso niya. Pag lagi mo siyang minamaliit, pag lagi mo siyang pinapahiya, mamamatay yung pag-ibig sa puso niyan. Why? Una, nawawala ng emotional safety ang isang tao sa piling ng taong walang respeto sa kanya. Sa tingin nyo, paano ka mag-o-open sa asawang nagsisimula ka pa lang, sinisisi ka na? Totoo ba? Parang ang hirap gawin nun. Yung hindi ka pa nagsisimulang mag-open, sinisisi ka na. Wala ka pang sinasabi, pinapagalitan ka na. Sa tingin nyo, paano ka mag-o-open sa asawang nagsisimula ka pa lang, pinapahiya ka na? Yung bang wala pang naririnig sa'yo, pero sinisisi ka na dahil kasalanan mo yung nangyari. Yung wala ka pang sinasabing nangyari, pero kasalanan mo na yung nangyari. Alam niyo po, again, ano tinuturo nito? Dapat bilang asawa, ikaw yung unang-unang emotional safe haven ng asawa mo. Dapat bilang asawa, ikaw yung unang-unang dapat maramdaman ng asawa mo na safe siya emotionally. At dapat bilang asawa, ikaw yung unang-unang dapat nagpoprotekta sa damdamin ng asawa mo. Hindi ikaw yung sumisira, hindi ikaw yung nananakit sa damdamin ng asawa mo. Kaya nga, napakawalang kwenta nung tao na dapat siya yung emotional safe haven ng kanyang asawa, pero siya pa yung nananakit sa emotion ng asawa niya. Pinapahiya, minamaliit, pinagtataksilan. Paano magiging safe ang pakiramdam ng isang tao sa iyo na niloloko mo? Pinagtataksilan mo, sinasaktan mo, pinagsasalitaan mo ng masakit. So, ikalawa, lumalalim ang behavioral withdrawal sa asawang walang respeto sa kanya. Sino po naniniwala? Hindi kailanman mapapalapit ang asawa sa asawang walang respeto sa kanya. Tandaan niyo po, sa mga papasok sa pag-aasawa, sa mga may asawa na, pag hindi ka natutong rumispeto sa asawa mo, silently, didistansya siya sa iyo. Silently, unti-unti lalayo siya sa iyo. Pag hindi ka natutong rumispeto sa asawa mo, silently, nagbibuild ka ng invincible wall sa pagitan niyong dalawa. At pag hindi ka natutong rumispeto sa asawa mo, silently, pinalalalim mo yung regret sa puso niya, bakit ikaw pa yung napili niya. Bago po tayo tumuloy, gusto ko lang magtanong, sino rito yung nagsisisi na? Alam niyo po, again, para hindi mawala yung love, yung affections sa relasyon, panatiliin ang respeto sa asawa. And another thing, sa mga papasok, sa mga pumasok na sa buhay may asawa, you have to understand that the one you choose has a hidden flaws. And you will discover those hidden flaws during wartime, not at peacetime. Sino naniniwala? Yung taong pinili mo na makasama habang buhay, kahit gaano pa kaganda yan, may natatagong kapintasan yan. Totoo ba yan? Kahit gaano pa kagwapo yung katabi mo ngayon, may natatagong kapintasan yan. Alam niyo po, sino naniniwala?
Yung pinili mong makasama sa buhay, kahit gaano pa katatag yan, may natatagong kahinaan yan. And at the same time, yung pinili mong makasama sa buhay, kahit gaano pa ka-ideal yan, tandaan nyo po, may mga natatagong flaws sa buhay niya yan. At ito ang totoo, hindi mo yan makikita yung kanyang kapintasan sa panahong tahimik ang pagsasama nyo. Hindi mo makikita yung kahinaan niya sa panahong magkasundo kayo. At hindi mo makikita yung kanyang mga flaws sa panahong may problema kayo o wala kayong problema. So, kailan mo siya makikita? Mas makikita mo ang kapintasan niya sa panahong struggles ang pagsasama nyo, sa panahong hindi kayo magkasundo, at sa panahong puno ng problema ang relasyon nyo. Doon na lalabas yung kanyang mga kapintasan, doon mo na makikita yung kanyang kahinaan, doon mo na makikita yung kanyang mga flaws. Sa panahong hindi ayos ang inyong pagsasama. But the hard truth in marriage, una, marriage has a rule of no return, no exchange. Iyon lang. Ang marriage, no return, no exchange. Sa marriage, hindi pwedeng pag lumabas na yung kapintasan ng asawa mo, papalitan mo na lang o isosoli mo na lang. Sa marriage, hindi pwedeng pag lumabas na kahinaan niya, papalitan mo na lang or isosoli mo na lang. At sa marriage, hindi pwedeng pag lumabas na yung mga flaws niya, isosoli mo na lang at papalitan mo na lang. No, walang ganon. Ang pwede mo lang gawin, tulungan o magtulungan kayong idil ang kapintasan ng isa't isa. Tulungan o magtulungan kayo na idil yung kahinaan ng isa't isa at idil yung flaws ng isa't isa. Dahil nung pinili mo siya, nung pinakasalan mo siya, kasama yon sa pinili mo sa kanya, kasama yon sa pinakasalan mo sa kanya. Yung taong pinakasalan nyo, yung taong pinili nyo, nung pinakasalan mo yan, kasama lahat dyan na pinakasalan mo yung kahinaan niya, yung kapintasan niya, yung mga flaws niya sa buhay. So, package deal yon. Buong pagkatao niya pinakasalan mo. Maganda at di kagandahang parte ng kanyang pagkatao, pinakasalan mo yon. And finally, you have to understand that the one you choose could be the greatest source of your joy, or could be the greatest source of your frustration. Sino po naniniwala sa marriage? Pwede kang makapili ng magiging kaligayahan ng buhay mo. Totoo ba yan? At sino naniniwala sa marriage? Pwede kang makapili ng magiging sumpa ng buhay mo. Alam niyo po, yung bang parang sinasabi ng mga matatanda na kumuha ka ng batong ipinukpok sa ulo mo. May mga totoo mo ba? May mga taong ganun yung natagpuan sa buhay na kumuha ng bato para ipukpok sa sarili niya. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, hindi lahat ng pagsasama masaya naging kwento. Hindi lahat ng gusto mo, alam niyo po, sa marriage, naging maayos ang kwento. May mga marriage, may mga pagsasama, sa halip saya ang dala, lumbay ang dala sa kanilang buhay. May mga marriage na sa halip na ipagpasalamat mo, parang gusto mong isumpa. Bakit? Napasok mo. But the good news is, una, you can choose to be the source of joy on your marriage. Sino po naniniwala? Pwede ka naman talagang maging source ng kasiyahan
ng taong pinili mo sa buhay. Pwede ka namang maging source ng kagaanan ng taong pinili mo sa buhay. At pwede ka namang maging source ng kapayapaan ng taong pinili mo sa buhay. At sa lahat ng ito, nagsisimula ito sa isang desisyon. Nagsisimula ito sa isang desisyon na, Lord, ako yung magiging kasiyahan ng aking asawa. Sino po rito? Gusto niya, gano'n ang maging desisyon niya sa buhay niya. At doon sa mga papasok sa pag-aasawa, na Lord, ako yung magiging kagaanan ng aking asawa. Lord, ako yung magiging kapayapaan ng aking asawa. Ano tinuturo nito? Being source of joy always start with your decision, not on your situation. Being source of joy always start on your decision, not on your intuition or presumption. Tandaan niyo po, pag pinili mong maging source ng kasiyahan ng asawa mo, sa iyo magsisimula ang desisyon. Hindi sa sitwasyon nyo, hindi sa palagay mo, hindi rin sa pakiramdam mo, kundi sa desisyon mo na maging kasiyahan ng taong ibinigay ng Diyos sa iyo. So church, this is the message of the Lord for us this morning. Again, ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Human marriage was fundamentally a prophetic blueprint of Christ's sacrificial love and eternal union with His bride, the church. Si Lord, sa kanyang pagkakatawang tao, iniwan niya yung glory sa tahanan ng kanyang ama para iligtas ang naligaw na sangkatauhan. Sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, iniwan niya yung kanyang ina para kompletuhin ang kaligtasan ng sangkatauhan. The greatest sacrifice of a husband for her bride. Now, what about you? Bilang asawa, ano kaya mong iwan para sa iyong asawa? Bilang asawa, ano kaya mong isakripisyo para sa kanya? Again, yung lagi kong pinapaalala, be the best spouse to your spouse. Laging ikaw yung maging source ng kasiyahan, kagaanan, kapayapaan niya sa buhay. Dahil ang taong binigay ng Diyos sa iyo ay regalong mula sa Diyos na hindi dapat sinasayang, hindi dapat sinasaktan, at hindi dapat iniiwan, pinagpapalit sa iba. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito muli, salamat po sa paalala mula sa iyong mga salita. Muli po, itanim mo po ito sa puso, sa damdamin, sa espiritu ng bawat isa na nakarinig ng iyong mensahe at makakarinig nito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless you.